Mahalya, tama ang ating prinsesa. Bawal siyang umibig sa isang mortal. Malaking kaparusahan ang ipapataw sa ating mahal na prinsesa kapag umibig siya sa lalaking ito. Sabat ni Lilia sa sinabi ni Mahalya. Lilia, walang silbi ang batas kapag puso ang umiral. Lahat ng nilalang sa mundo ay may karapatang umibig at pumili ng mamahalin. Baka nakakalimutan mo na mas makapangyarihan at nangingibabaw ang pag-ibig higit kanino man. Ang tugon naman dito ni Mahalya na nauwi na sa argumento. Pwede ba? Tumahimik kayo? Simpleng bagay pinagdedebatihan nyo? Lilia, Mahalya, bumalik na kayo sa inyong silid. Kailangan nyo rin magpahinga para manumbalik ang lakas nyo. Hindi natin alam kung kailan mo lililitaw ang kampo ng kadiliman. Inis na wika ni Luwalhati sa dalawang babaeng soro. Tumahimik naman sina Lilia at Mahalya sa pagsaway sa kanila ng prinsesa at humingi sila ng paumanhin bago tuluyang lumabas sa silid. Nanatili namang nakatayo si Binibining Luwalhati malapit sa tabi ni Pedro na mahimbing nang natutulog. Gumuhit sa kanyang labi ang nakakaakit ng ngiti habang patuloy na pinagmamasdan ng mukha ng binatang sugo. Tila ayaw niyang kumurap ng kanyang mga mata at mabilis ang pintig ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paghanga lamang ito o sadyang pag-ibig na nga ba. Nalilito ang kanyang puso at isipan sa nadarama sa binatang itinakda ng propesiya. Matapos niyang tignan ang mukha ni Pedro, ay marahan na siyang naglakad palabas ng kwarto, patungo sa kanyang silid. Kailangan din niyang maghanda pagkagat ng dilim upang protektahan ang kanilang munting nayon sa gitna ng malawak na isla. Makalipas ang isang araw at isang gabi, ay hindi naman ginagambala ng kampon ng kadiliman ang kanilang nayon. Bagamat hindi pa rin naging kampante sina Binibining Luwalhati at Tandang Maya, mahigpit pa rin ang kanilang seguridad sa nagbabadyang panganib na pananalakay ng mga halimaw. Pati ang mandirigmang kalalakihan ay nakatuon lamang sa pagbabantay sa lagusan na nagsisilbing daanan ng mga kalaban na patuloy naghahasik ng lagim sa kanilang nayon. Sa buong araw na lumipas, ay iginugol ni Pedro ang sarili sa pagsasaliksik sa mga gagawin niyang hakbang patungo sa sagradong isla. Sa ikalawang gabi, ang gabi kung saan lalamunin ng dilim ang liwanag ng buwan. Kahit nasa peligro ang nayon, ay nagawa pa rin ni Romanong libangin ang kanyang sarili. Namamangha siya at naaaliw sa mga kakaibang tandang na nagkalat sa bakuran ng bahay ni Binibining Luwalhati. Tila nakalimutan niyang binabalot ng sigalot ang lugar dahil nagawa pa niyang paglaruan ang mga tandang. Nang sumapit ang nakatakdang araw na pagtungo ni Pedro sa sagradong isla para kunin ang mahiwagang balaraw, ay maaga pa lamang ay inihanda na niya ang kanyang mga dadalhin. Wala siyang dala na anumang sandata. Tanging ang gintong kupas at mapa na gawa sa tela ang tanging niyang dala. May baon din siyang pagkain para sa kanyang paglalakbay. Dahil hindi magiging madali ang kanyang misyon, magdudulot ito ng matinding panganib at maaari din siyang maligaw. Subalit panatag pa rin ang kanyang isipan dahil kasama naman niya ang gabay ng mutya ng bulalakaw. Hinatid ni Luwalhati ang binatang si Pedro sa tabing ilog kung saan nakadaong ang maliit na bangka na kanyang gagamitin.
Konektado ang ilog sa malawak na karagatan na kanyang tatahakin. Tanging paglubog na lang ng araw ang kanilang hihintayin upang umahon ng bilog na buwan. Pedro, ilang minuto na lang ay hintayin mo na at babangon na ang buwan. Kapag binalot na ng maitim na hamog ang liwanag ng buwan, ay maaari ka nang umalis. Sundin mo lahat ng mga sinasabi ko sa iyo at nakakasiguro akong magtatagumpay ka. Sambit ni Luwalhati sa binatang sugo. Huwag kang mag-alala, binibining Luwalhati. Nakatatak na sa isip ko ang mga sinabi mo. Kung ang balaraw ang tanging pag-asa na malipol ang mga halimaw at manumbalik ang katahimikan dito sa nayon, ay pipilitin ko itong makuha. Buburahin ko ang bumabalot na dilim dito sa inyong isla upang payapa ulit kayong mamuhay. Ani ni Pedro sa mayuming dalaga na may paninindigan at walang bakas na takot sa kanyang muka. Salamat, Pedro. Kapag nagtagumpay tayo paksain ang mga halimaw, ay bibigyan kita ng malaking gantimpala. Sa ganong paraan, makabawi man lang ako sa iyo. Tugon naman ni Luwalhati. Tila hindi siya mapakali sa harapan ng magiting na binata. May halong tuwa at kaba na dumadaloy sa kanyang dibdib na hindi niya lubos maunawaan. Gusto niyang yakapin si Pedro ngunit hindi niya magawa dahil nahihiya siyang gawin ito. Pakiwari niya ay umiibig na siya dito sa maikling panahon na sila ay nagkakilala. Binibining Luwalhati, kung ako nakatakdang sugo, ay hindi ko kailangan ng iyong gantimpala. Kapalaran ang nabigay ng daan para tayo magkatagpo. Nakatadhana na para sa akin na iligtas ang nayon na ito sa kampo ng kadiliman. Bukal sa aloob ko na tulungan kayo na walang hinihingi kapalit. Kahit hindi ako ang nakatakdang sugo sa inyong propesiya, ay tutulungan ko pa rin kayo, kahit buhay ko man ang kapalit. Matapang na wika ni Pedro. Dahil sa kanyang mga sinabi ay hindi napigilan ni Binibining Luwalhati na yakapin siya. Hindi na nito kayang kontrolin pa ang bugso ng kanyang damdamin. Nabigla naman ang binatang sugo sa ginawa ng dalaga. Dama niya ang init ng katawan nito na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Bumilis ang pintig ng kanyang puso na may halong pagkahiya. Iyon kasi ang unang beses na may yumakap sa kanyang babae. Hinayaan na lang niya ang ginagawa ni Binibining Luwalhati at marahan niyang hinaplos ang likod nito dahil batid niyang umiiyak ang dalaga. Tila huminto ang oras ng mga sandaling iyon sa pagitan nilang dalawa at dinadama ang init ng kanilang mga katawan. Binibining Luwalhati, bakit ka umiiyak? Anong problema? May nasabi ba akong hindi maganda? Usisang tanong niya sa dalaga dahil nagsimula na itong miyak habang mahigpit siyang niyayakap. Hayaan mo na lamang ako, Pedro. Umiiyak ako sa labis na kaligayahan dahil nakilala kita. Hayaan mo na lamang ako na yakapin kita na mahigpit. Simula nang makilala kita, naging panatag na ang loob ko. Sagot niya na may mababang tono habang umiiyak. Hinawakan ni Pedro ang mukha ng dalaga at bahagyang hinawi ang mahabang buhok. Pinunasan niya ang mga tumutulong luha gamit ang kanyang mga kamay. Sa puntong iyon ay nagkatitigan silang dalawa na tila'y nangungusap ang kanilang mga mata. Nararamdaman nila ang bawat pintig ng kanilang mga puso na parang iisa lang ang nilalaman. Sa tindi ng kanilang pagkakatitigan ay hindi nila namamalayan na unti-unti nang lumalapat ang kanilang mga labi. Nadama nila ang pareho ang init ng kanilang mga halik dahil sa ginawa ni Binibining Luwalhati
ay sinaway niya ang batas ng Diyosa ng mga gumiho na nagsisilbi nilang bathala. Wala na siyang pakialam kung lumabag man siya sa batas ng kanilang mundo. Ang tanging mahalaga para sa kanya ay ang umiibig siya sa isang tao na lubos niyang minamahal. Iyon ang unang beses na umibig siya sa isang mortal. Tila ayaw nang humiwalay ng kanilang mga labi at patuloy nilang nilalas sa panginit ng bawat halik. Dumating sa punto na nadama nila ang pagdampi ng kanilang mga basang dila na labis na bigay ng matinding sensasyon. Kakaibang init ang gumagapang sa kanilang katawan na nagbigay ng matinding pagkasabik. Sa pagsibol ng bilog na buwan ay doon na lamang humiwalay ang kanilang mga labi. Pareho silang nahiya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Napansin pa nga ng binatang sugo ang pamumula ng pisngi ng binibining luwalhati. Nilamon sila ng katahimikan at walang gustong magsalita. Subalit ang katahimikan na namumutawi sa pagitan nila ay binasag ni Pedro. Humingi siya ng tawad sa dalaga dahil naging mapusok ang kanyang ginawa sa paghalik niya dito. Subalit, sinabi naman ni luwalhati na huwag siyang humingi ng pasensya sapagkat siya naman ang unang humalik. Anya, ginawa niya ang bagay na ito dahil hindi na niya mapigilan pa ang bugso ng kanyang damdamin. Inamin niya na mahal niya si Pedro. Nagulat naman ang binata sa inilahad nito na mahal siya ni binibining luwalhati. Dahil ganon din ang kanyang nararamdaman sa dalaga. Hindi niya lubos sa kalain na pareho ang nilalaman ng kanilang mga puso. Wala naman nagawa si Pedro kundi sabihin sa dalaga na mahal niya rin ito. Nalabis naman ikinatuwa ni luwalhati. Ngunit wala siyang kalam-alam sa tunay na katauhan na mayuming dalaga na isa itong gumiho. Akmang ipagtatapat na sana ni binibining luwalhati ang tunay niyang katauhan ay hindi na niya naituloy pa ang kanyang sasabihin. Dahil nagsisimula ng dumilim ang kalangitan, ang sinag ng buwan ay unti-unti nang nilalamon na may itim na hamog. Hudyat na kailangan ng simulan ni Pedro ang misyon, ang kunin ang mahiwagang balaraw. Pedro, kailangan mo nang umalis. Mag-iingat ka. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Ani ni luwalhati sa binatang sugo na may halong lungkot sa kanyang mga mata sapagkat alam niyang mapanganib ang misyong haharapin. Oo, mag-iingat ako para sa iyo luwalhati. Tugon naman niya dito bago tuloy ang maghiwalay ang kanilang mga landas ay muli nilang niyakap ang isa't isa. Maingat na sumampa sa bangka si Pedro. Tanging lampara lamang ang nagsisilbi niyang tanglaw dahil madilim ang buong paligid na tila nilamon ng karimlan. Nanatiling nakatayo sa pangpang si binibining luwalhati habang pinagmamasan ang papalayong bangka. Nais man niyang samahan ang binata. Ngunit hindi niya magawa dahil tanging si Pedro lamang ang maaaring tumungo roon, bahagi ng kanyang misyon. Habang tinatahak na binatang sugo ang madilim na ilog, ay naging mapagmatsyag siya sa buong paligid. Naririnig niya ang sarit-saring huni ng mga ibong panggabi na nagsasalimbaya sa kanyang pandinig. Nang makarating siya sa kalagitnaan ng ilog ay bigla na lamang lumitaw ang napakaraming alitaptap sa magkabilang gilid ng kanyang bangka habang maingat siyang nagsasagwan.